Lahat magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! In behalf of all Holy Place International Churches, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Hesukristo dahil binigyan niya tayo ng endurance sa ating kaligtasan, sa ating pananampalataya, kabila sa mga pagsubok, mga pagyayanig sa bawat isa sa atin. Still, our God never leave us. Hindi niya tayo iniwanan magpakailan paman. Ngayon, inamit kahit ngayon, stay strong. Manatili tayong malakas sa anong bagay. Dahil hindi ito gigrant ng Diyos na itong ating outward body will live longer as 1,000, million, billion years. Pero meron isang bagay na higrant na yung ating inner man magkaroon ito ng pagkakataon mabuhay kasama niya sa kanyang kaharian na walang hanggan. Praise the Lord! Praise the Lord! So, ang lahat ng ating mga necessities sa ating buhay sa sanglibutan ito, God will take care of it. Ang lahat ng ating mga pangangailangan, provision, protection, all necessities, solution sa mga problema, katagumpayan sa mga challenges sa buhay natin, financial, physical, spiritual. Ibibigay ito ng Diyos sa atin ang katagumpayan. Basta isang bagay, palakasin natin ang ating inner man, yung ating kaluluwa, yung ating espiritu. Dahil yan ay may pagkakataon magkaroon ng buhay na walang hanggan. And the rest of our necessities sa sanglibutang ito, naturally, God will provide. God will add. Idadagdag lang yan ng Diyos. Praise the Lord! Kasi whether we like it or not, maikli lang yung buhay natin. As what the Bible says. Kaya nga sinabi diyan, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. All flesh is as grass that withers, and the flower thereof which fadeth. Life is like a vapor, appeareth for a moment, afterwards disappear. You are dust, and unto dust you will return, but the spirit will return unto God who gave it. It is appointed unto man once to die, after this the judgment. So ano ang gigrant ng Diyos sa atin to be strengthened? Basahin natin. Ephesians 3:16. Praise the Lord. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Yan. Yan ang gigrant ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mauna ang gitugot, gihatag sa Diyos sa matag usa kanato nga kining atong inner man, kining atong espirituhanon nga lawas, kining atong heavenly nga lawas, ma-strengthen kini. Para magkaroon kini og pagkakataon, makapagbaka sa mabuting pakikibaka sa kanyang pagtatagumpay laban sa kaaway ng Diyos, para magkakaroon tayo ng dakilang katagumpayan na walang hanggan. Praise the Lord! So anong gagawin natin? God granted that our inner man will be strengthened. Ngayon, strengthened ka na because of your faith dyan sa Diyos. Ngayon, strengthened ka na because you were forgiven sa lahat mong kasalanan. Ngayon, strengthened ka na because the Spirit of God pumasok na sa buhay mo. Now, ang gusto ng Diyos sa buhay natin, kung naka-endure man tayo since January ng 2023 until this last day, kailangan i-renew natin ang ating strength na hindi ito magpakailan pa man malulupaypay. Kailangan natin ito i-renew. Basahin muna natin. Isaiah 40 verse 31. Praise the Lord. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yan.
Naghintay tayo since January 2023 until this last day sa pagbalik ni Jesus, hindi pa siya bumalik. Naghintay tayo since January hanggang this last day of 2023, kailan tayo kukunin ni Lord Jesus sa physical, hindi pa nangyari. So we are still waiting the coming of Jesus or our death. Our transformation from physical to spiritual, from temporal to eternal. So while waiting, habang naghihintay tayo niyan, you must renew your strength. I must renew my strength. Kinakailangan hindi manghina ang ating inner man kasi hindi na ito makaka-fight against the strong one, against the devil. Kailangan palakasin lagi. So i-renew. Alam mo kasi yung renewal, very important. Example lang. Meron akong na-met na Chinese man. Siya yung pinakamalaking grocery noon, way back 1980s, sa Mati City. May malaking grocery dyan na tindahan. Nasunog yung tindahan niya. It so happened, hindi niya na-renew ang kanyang insurance. January nasunog. Mag-lapse yung kanyang insurance after December. Pagdating ng January, hindi niya na-renew. Hanggang nasunog, hindi niya na-renew. Nagka-problema siya ngayon dahil walang sasagot sa lahat ng mga na-consign sa kanyang tindahan. Sinisingil na siya ngayon. Walang insurance na sasagot kasi invalid na ang kanyang insurance. Expired na ang kanyang insurance. Yan ang mahirap sa insurance. Pag nag-expire yan, hindi mo renew, nagkaroon ng aksidente sa ari-arian mo o sa buhay mo, walang sasagot. Alam mo ang nangyari sa Chinese man na yan? Nasikwister lahat ang ari-arian niya. Lahat ng kanyang mga ari-arian nasikwister ng bangko. Kasi wala siyang ibayad. Kawawa masyado siya. Ganon din yung kuya ko. No, si Brother Bernard. It so happened, yung kanyang insurance doon sa Canada sa kanyang sasakyan na expire. Nalimutan niyang i-renew. Akala niya na-renew. Yung pala, hindi. Nabundol siya ngayon ng sasakyan. Siya ngayon ang nagbayad. Ang laking binayad niya sa damage. Walang insurance sumagot. Kaya importante masyado yung renewal ng ating spirituality na hindi ito mag-expire. Kasi pag nag-expire yung spirituality natin, may mangyari sa atin just in case mamatay tayo, wala tayong kaligtasan. Hindi ka insured sa buhay na walang hanggan. Nag-expire yung inner man mo. Ibig sabihin, pag nag-expire ang inner man mo, you are no longer active. You are no longer secured for eternal life. Kaya, i-renew natin ang ating inner man na yan by the Spirit of God. It is only the Spirit of God na magbibigay sa atin ng buhay ng ating kaligtasan. Dahil ang Espiritu lang ng Diyos ang magbibigay ng buhay ng ating kaligtasan, i-renew natin lagi ang ating strength habang naghihintay tayo sa pagbalik ni Jesus. Habang naghihintay tayo, kailan tayo kukunin ni Lord Jesus Christ, huwag mag-expire ang ating inner man. Panatiliin nating active, gumagawa sa kalooban ng Diyos. Panatiliin nating active, namumuhay na banal, namumuhay na matuwid sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo na dapat hindi yan mag-expire. Praise the Lord. There was a time ito si King David, nag-expire yung spiritual inner man niya. Nagkasala siya. Nung nakita niya ang isang babae taking a bath while he was in his elevated platform in a certain tower, hindi niya na-strengthen ang inner man niya para i-resist ang temptation. In short, na-expire. There is no more power to resist temptation.
There is no power to overcome temptation or trial sa buhay niya. Nagkasala siya ngayon. At nagpahayag ang Diyos sa propeta kay Nathan at that time na kamatayan ang hatol ng Diyos sa kanya, kay David. It is death. Mabuti na lang na kapag pakumbaba siya, inacknowledge niya ang kanyang kasalanan, nagpakumbaba siya. Sabi niya, huwag mong kunin itong banal na espiritu sa aking buhay. At si David nagpa-renew sa kanyang inner man. Kaya tayo, huwag tayong hayaan mag-expire itong inner man, itong spirituality natin. Kailangan keep it active, keep it renewed. Praise the Lord. Kahapon, mayroon akong naprayhan sa SPMC, isang sakit na lupus. Pauwi na ako dito. Hindi ko alam, ito palang dumanlas, papuntang Diversion Road. Bawal pala mag-left turn. Nag-left turn ako ngayon. Pagdating ko na doon sa lane, sa kabila, may pumara sa akin na CTTMO. Nag-yield ako. Nag-submit ako sa pagpara niya kasi authority yan eh. Inopen ko yung bintana. Good morning, sir. Ano po ang violation ko? Sir, no left turn doon. Tsaka 2 solid lines. Lumampas ka, nag-violate ka. Ito ang penalty mo, sir. 1,000 reckless driving, 500 yung no left turn, nag-left turn ka. Sabi ko, honestly, hindi ko talaga nakita yung sign. Can you give me a chance to be forgiven? Sabi niya sa akin, yes, I will forgive you a little. Ibig sabihin niyan, bawasan lang niya lang yung violation para may pabor din ako sa kanya. Sabi niya, sir, lisensya mo. Binigay ko. Sir, rehistro ng sasakyan. Binigay ko. Tiningnan niya yung plate number kung tama. Tiningnan niya yung rehistro ko kung active. Wala man siyang nakita na problema. Okay. Are you a pastor, sir? Yes. Okay, sir. Next time, sir, ingat. Binigay sa akin yung lisensya. Mabuti na lang active yung registration ko. Praise the Lord. Kaya in case anumang mangyari sa buhay natin, huwag mong hayaan ma-expire yung inner man mo. Para sa ganon, may laban ka. Para sa ganon, ma-resist mo ang lahat ng mga test sa buhay mo. Kaya si David, naranasan niyang na-expire yung inner man niya. Kaya hindi niya na-resist ang temptation. Nagkasala siya. Sa kanyang pagkakasala, he is worthy to die as a penalty of his sin which he committed. Kaya nung pinatawad siya ng Diyos, anong hiningi niya? Nagpa-renew siya sa kanyang right spirit. It must be the right spirit must be renewed. Praise the Lord. And what is the right spirit? That is the Spirit of God. Yung wrong spirit na dati naghari sa buhay natin, na napalayas na, napatawad na yung kasalanan natin, wala na siyang part sa buhay natin, wala na siyang claim sa buhay natin, let it be expired. Yun ang dapat mag-expire. Yung wrong spirit, yung evil spirit, let it be expired. Do not renew once again. Huwag mo nang i-renew. Kung meron man tayong i-renew, it must be the right spirit within us. Praise the Lord. So anong ginawa ni David? Psalms 51 verse 10. Praise the Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Renew. Renew a right spirit within me. Kulang na lang niya sabihin, the wrong spirit that possessed me before, let it be expired and no more renewal of it, but rather let the right spirit within me shall renew. Yan ang ma-renew. Kaya itong ating pagpasok ng 2024, dapat renewed ka na in your inner man. Praise the Lord. Hindi ka ma-expired. Renewed, recharged,
full charge ka sa Spirit ng Diyos. At saka pag na-renew na yung inner man natin, meron na tayong spiritual strength. Malaman mo naman meron kang spiritual strength. Lahat ng tukso mariresist mo. Lahat ng mga temptation mariresist mo. Lahat ng mga trials ma-overcome mo. Because it is the Spirit of God that is in you, and He is greater that is in you than he that is of the world. That is why you can overcome the world. Praise the Lord. Hindi na ikaw ang gumagawa niyan. Basta wag mo lang hayaang ma-expire yung right spirit na yan, which is the Spirit of God. Ngayon, pag na-renew na yung spirit mo, the inner man, by the Spirit of God, kailangan strong ka from day to day. Wag mong hayaan na merong space na mawala yung spiritual strength mo. Kasi hindi natin alam. At alam natin na si Satanas humahanap lang yan kung kailan tayo mahina. He is like a roaring, seeking whom he may devour. Kaya, kailangan strong tayo lagi. From strength to strength, dapat ang mangyari sa buhay natin. Pag na-renew ka na sa power ng ating Panginoong Diyos, huwag kang malupaypay, magpakailan pa man. Basahin natin. Psalms 84 verse 7. Praise the Lord. They go from strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. Yan. Paano mo magawa yung from strength to strength? How can you go from strength to strength? You must appear before God. Ano yung they appear before God? Magpakita ka sa presensya ng Diyos. Saan yung presensya ng Diyos? He is in the holy temple. God is in the holy temple. Praise the Lord. Let all the earth keep silence before Him, because God will talk to His people. Kailangan tahimik ang lahat. Kaya, therefore, how do you do from strength to strength? Never stop appearing before God. Never stop going in the presence of God. Kaya nga anong sabi ni David, one thing have I desired and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Huwag mo nang i-separate ang house of God sa buhay mo. Kabahagi na yan ng buhay mo all the days of your life, because dyan ka mamumuhay from strength to strength. You are being charged. You are being renewed by the Spirit of God. Praise the Lord. Kung meron mang pinaka-importante na hindi ka mag-absent, walang iba. In the presence of God. In the presence of God. Para yung strength to strength ang mangyari sa buhay mo. Hanggang hindi mo lang malaman, magputi na yung buhok mo. Minsan nagbagupit ako. Ito lang recent. Sir, lumabas yung mga uban mo, sir, pag-cut ko sa buhok mo. Sabi ko, reality lang yan. Because I am about to be at 60. Malapit na ako mag-60. So tayong lahat, hanggang kailan ka nagsimula na niredeem ng ating Panginoong Diyos, kailangan since then, from strength to strength, because within that period, hindi mo alam kailan ka mamatay. Hindi mo alam kailan babalik si Jesus. Hindi mo alam kailan babagsak ang nuclear weapon sa sanglibutang ito. Hindi mo alam magsakay ka ng eroplano kung makarating ka pa sa destination mo. Hindi mo alam sa pagtulog mo magigising ka pa ba. Hindi mo alam sa pagtawid mo wala kang napansin. Meron palang bumubulusok ng sasakyan in a twinkling of an eye na hit and run ka. So, kailangan from day to day appear before God for the renewal of your inner man so that you will never be expired. Praise the Lord. Isa na ma-renew ang ating inner man is prayer. Prayer. If you do pray, you are being connected with the heavenly one, the living God. If you are connected with the Holy One in heaven, yung power niya, dahil connected ka doon by prayer, ipasa niya sa iyo. You will be recharged spiritually. Kaya prayer, isa yan. Pray without ceasing.
Lagi tayong mag-pray, walang hinto. Never cut, never stop praying para lagi tayong charged spiritually. Basahin natin. Psalms 138 verse 3. Praise the Lord. In the day when I cried, thou answerest me, and strengthenest me with strength in my soul. Yan. In the day when I cried, thou answered me and strengthens me with strength in my soul. So yung prayer natin, it is not just being answered, but it is also being strengthened our inner man. Keep charge. Kailangan lagi naka-charge yung power ng Diyos sa spiritual inner man mo para walang tukso, walang temptasyon, walang pagsubok na magbubuwal sa iyo. Because you are being strengthened by the Spirit of God. And if the Spirit of God, who can be against you? If Christ is in you, who can be against you? So, laging pray. Pray lagi. Pray sa alas 2, pray sa alas 9, pray bago mag-alis, pray habang nagdadrive, naliligo, kumakain, lumalakad, kahit saan ka pupunta, bago matulog, lahat pray ng pray. Never stop praying para hindi ka ma-discharge. Ngayon, ang ating buhay sa Diyos, habang tumatagal tayo sa ating Panginoong Diyos, we become stronger and stronger. Habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Diyos, yung pinapagawa ng Diyos sa atin shall become greater and greater. Habang tumatagal tayo sa ating Panginoong Diyos, you are being blessed and more blessed. Ganon. The law of salvation, the law of righteousness, it is like this. Ang kamay ng Diyos nasa ilalim. Siya yung mag-lift up sa iyo. Habang iniingatan mo yung spirituality mo, inner man mo, God will lift you up physically, financially, above all spiritually, until you will settle to the highest level, which is in the kingdom of God. Samantalang ang kasalanan, yan yung maghihila sa atin pababa sa kamatayan. The law of sin and death will bring you downward, downward, downward until you settle down into the lowest hell, everlasting death, which is the second death. Kaya, habang tumatagal tayo sa Diyos, you will be stronger and stronger. Basahin natin. Job 17 verse 9. Praise the Lord. The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. Yes. Habang strong ka, malinis yung kamay mo, hindi kaya ni Satanas dungisan yung kamay mo sa paggawa ng kasalanan. Malinis yung kamay mo, hindi kaya i-deceive, hindi kaya tuksuin, i-entice, isi Diyos kung ano-ano pang mga tukso. Manatili yung kamay mo na malinis. So maging stronger and stronger ka. There was a time na nagbisita ako sa Malaysia. Meron tayong member doon. Ang nangalan niya ay Lucia. Isang katulong ng abogado sa isang native doon. Napapansin siya ng amo niya na nagpapaalam siya tuwing linggo para magsimba. Siyempre nakaputi siya lagi. Nag-isip ngayon yung abogado. Baka kulto itong pinasukan ito. Sabi niya, Lucia, where do you go? Church. Sir, doon po ako nagsisimba sa Holy Place International Ministry. Lucia, baka kulto yang napasukan mo. May pastor kayo dyan ngayon, kaya puntahan ko o kaya papuntahin mo dito. Sir, we don't have pastor yet here in Sabah, Malaysia, but there are pastors who are visiting here from year to year. Okay, Lucia, pagdating ng pastor nyo, kung sino man magbisita dyan sa inyo, bring it here into my house. Ikilatisin daw niya.
It so happen ako yung na-timingan dumating. Inimbita na ako doon. Siyempre, normal lang doon kami sa bahay niya. Nagpamirinda siya. Yung pala, inoobserbahan niya na ako. Sabi niya sa akin, "Can you preach now?" Gusto niya yung impronto. Sagot ako, "Yes, by God's grace." Then sabi ko, "Let us stand up and let us have our opening prayer." Then pagbigay ng word of God, hindi ko na alam anong lumabas sa bibig ko. Yung pala, he was touched by the Spirit of God. Sabi niya sa akin, "Pastor, are you available tonight? I'm going to bring you into our elderly group to pray for them." Doon sa malaking katedral nila alam mo ang church nila? Anglican Church. That is the official church in London. Anglican Church. So yung katedral nila, sa gilid may maliit na room. Nandoon yung mga matatanda nag-gather. Inimbita niya ako to preach the word of God and to pray for their sicknesses. Nung nakita niya yung work of the hand of God, gumaling lahat yung mga matatanda. Sabi niya sa akin, "Okay, I will book you to a greater group of our members in Anglican Church." Nag-preach na naman ako. Palaki ng palaki ang invitation. Hanggang pinapreach nila ako sa katedral. Diyan mismo sa Sandakan muna. Sa buong Sabah, pinakamalaki nilang katedral yung sa Kuta, Kinabalu. He invited me to preach. Meaning to say, the longer you serve God, you will be stronger and stronger. Not dahil sino ka, but it is the Spirit of God that is in you. So kung stronger and stronger ka, bibigyan ka ng Diyos ng capability to perform greater than you have done before. Kaya tayo na mga naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, we are not stagnant. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Praise the Lord. Hanggang inimbita niya ako sa third world convocation. I refuse kasi malapit na ang anniversary natin dito June 15. That was 2015. I keep on refusing and refusing. Nung sinabi niya sa akin, "Pastor, you are my closest Filipino pastor and no one will represent your country. Remember, this is gathering of world leaders." Na-convict ako ngayon. I asked the Lord Jesus Christ permission. "Lord Jesus, will I go? I will never go anywhere pag lumampas na sa binigay ni Jesus sa akin na authority. This is beyond. Kasi world leaders na ang gathering." Sabi ko, "Lord Jesus, will you permit me to go?" Sabi ni Jesus, "You go. I have something to do for you." Alam mo anong nangyari doon? Sa mga na-met ko doon ng mga pastors, si Tom Hess na na-met ko, yung organizer ng Jerusalem. Yung kalbo na maraming balbas dito na nagpipreach sa mga Talibans. Yung mga world-renowned leaders na met ko. At ito yung naging bukas na pintuan na magkaroon tayo ng propagation ng gospel sa India, sa Vietnam at saka sa Myanmar. Itong mga pastors na ito na met ko, they welcome me to bring the gospel of God in their countries. Tingnan mo. So ibig sabihin yan, who am I? I am just a shine boy. I am just a news boy. Kahit sino ka. Basta, wag mong hayaan yung spirituality mo mag-expire. Basta i-renew mo lagi yung inner man mo. You will never remain the same, but you will be stronger and stronger by the grace of God and by the power of God. And this is all for the glory of God, for the purpose of God. Praise the Lord. Kaya nga sinabi dyan, hinihingi niya sa atin lahat, be steadfast, unmovable,
Pag makita yan ng Diyos sa atin, because we always renew our inner man, naging steadfast ka, naging unmovable ka sa paglilingkod mo sa Diyos, God will cause you to abound in the works of the Lord. Not in the works of religion, not in the works of organization, not in the works of any individuals, but in the works of the Lord. Praise the Lord. For as much as you know that your labor shall never be in vain. Hindi yan mahulog sa walang kabuluhan. The only works that being done sa sanglibotang ito that can never be in vain, the works in the Lord. Praise the Lord. Because it will bring you eternal riches. It will bring you eternal glory, which fadeth not away. It will bring you to a life everlasting. Pero kahit paano nagawa mo sa sanglibutang ito, not in the Lord. You brought nothing. Wala kang dinala dito sa mundo nung ipinanganak tayo. Wala din tayong makukuha kahit katiting pagbalik natin sa harapan ng Diyos. Even though you establish many malls like Henry C. In terms of material matter, wala siyang madala kahit isa. But if he is saved, blessed siya. Sa ngayon, wala tayong i-judge. Praise the Lord. That is not our position to judge anyone. Only God can judge. Kaya magsikap ang bawat isa. Now, how do you renew your inner man? Weekly? Monthly? Yearly? No. How? Basahin natin. 2 Corinthians 4:16. Praise the Lord. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Day by day. Let the inward man renewed day by day. Praise the Lord. Renewed. Kapag sinabing renewed, nagawa mo na. Na-renew. After a day, another renewal. After you have done so, you are renewed. You are renewed day by day. Sa atin dito, ang renewal ng ating car insurance every year. Sa Canada, ang car insurance doon, every month i-renew mo. Mahal-mahal pa masyado. Pero sa ating kaluluwa, which is much precious than anything of this world, we have to secure this day by day. Praise the Lord. Paano mo i-secure yung kaluluwa mo day by day? Because that is so precious. No bullion of gold can afford for the redemption of your soul. It is only the blood of Jesus Christ. Because the blood of Jesus is different from us. Because He is the Son of God. The Son of God. The blood of the Son is in the Father. It is God's blood. Praise the Lord. Kaya that can redeem all souls of humanity, all generations. Ganun ka precious ang ating buhay. Kaya wag natin itong sayangin. Wag natin itong i-gamble na mag-expire ito. Day by day, i-strengthen mo. Kaya no wonder ang Word of God dito, day by day. Praise the Lord. Pastor Chit, bakit kayo everyday kayo merong preaching? Basahin mo yung Bible. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, that he meditate day and night. Praise the Lord. Bakit? That is how we renew. Day by day, yung ating inner man. Para hindi talaga ito ma-expire. By the grace of God and by the power of God. Ano pa? Maliban maging stronger and stronger ka, yung ilaw, yung liwanag nandyan sa buhay mo, magbabago yung wattage. From 5 watts, mag-increase yan. 10 watts, 15 watts, 20, 25, hanggang yung brightness ng ilaw mo can reach as far kung saan ipahintulot ng Diyos. Basta i-renew mo lang yung iyong inner man, yung liwanag na sa buhay mo will become
more brighter and brighter. Basahin natin. Proverbs 4:18. Praise the Lord. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Yes. Pag just ka, matuwid ka, dahil sa spirituality, hindi mo pinabayaan, it is the Spirit of God will mold you, will create you, will teach you anong gagawin mo, then maging just ka, then your light will shine more and more. More and more. Yung ipapagkatiwala ng Diyos sa buhay mo, more and more. More and more. Praise the Lord! Hindi lang ako ang papagkatiwalaan ng Diyos. Lahat tayo. Lahat tayo papagkatiwalaan ng Diyos as we do the same. That we renew our inner man day by day. God is no respecter of person. Wala siyang pinipili na tao. Kaya pasalamat ako kay Lord Jesus Christ. Nung ano pa ako, yung binata pa ako, may tumukso sa akin na magandang babae. I was 20 years old at that time. Nangyari ito sa PIA, Philippine Information Agency. Tinukso niya ako. Inintice niya ako mag-commit ng isang bagay which most of the young people today cannot resist. Fornication. Imagine that. Pasakayin niya pa ako sa kanyang sasakyan. Ipasyal niya pa ako sa UP. Pakainin niya pa ako sa Jollibee. Dalhin niya pa ako doon sa bahay niya sa Caloocan. Tinapat niya ako. Magawa namin yung isang bagay na kaligayahan. Kalimutan ko na raw siya. Kalimutan niya rin ako. Isang beses lang. Wala akong pananagutan sa kanya. Hindi rin niya ako sisingilin. Basta isang beses lang. Sa isip ko, patay si Samson. Si Delilah nasa harapan na niya. Kaya kung ginaya ko yung gawa ni Samson, hulog ako sa kamay ni Delilah. Bakit si Samson hindi nakinig eh? Hindi nakinig sa parents niya. Bawal makipagrelasyon sa hindi mo kalahi. Kaya ginamit ng kaaway si Delilah para i-discover yung kalakasan ni Samson. Kasi yung mga Philistines na yan, walang kaya kay Samson, napakalakas. Ang rami nang napatay ni Samson. Kaya sabi ng mga kalaban, paano natin ito mapanghina? Paano natin ito ma-discover? Painan natin ito ng pinakamagandang babae natin. Walang iba, si Delilah. Inakit siya ngayon ni Delilah. Nahulog yung loob niya. Hindi siya nakinig sa kanyang mga magulang. Hanggang tinapat niya ang sikreto ng kanyang kalakasan. Pinutulan siya ngayon ng buhok because he was a Nazarite. The Spirit of God departed from him because he violated the law of a Nazarene. Nawala yung lakas. Inukit yung mata niya, nabulag siya. Ginawa siyang laborer, tigiling sa mga Palestinians. Kaya tayo, pag mahulog tayo sa kamay ni Delilah, mabulag ka sa katotohanan. Gagamitin kang laborer ni Satanas para sa gawain sa dyablo. Yun ang naalaala ko. Pag sabi ko, patay si Samson, si Delilah nasa harap niya. Mabuti na lang, nasa City High pa ako. Isa akong Boy Scout. Tinuruan kami how to turn about face. Yun lang ang panglaban ko. Turn about face from her and run by the grace of God. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, kung hindi natin i-renew yung inner man natin, pag hinayaan natin mag-expire yan, wala ka ng kapangyarihan to resist any temptation, to overcome any
trials. Hindi ko sana marating yung ministry ganitong level. God will never bring me to this ministry. Hindi. But the Bible says, if you keep your hands clean, you will be stronger and stronger. Meaning to say, expect greater temptation. Expect greater trials. But as you go, having clean hands by the fear of God, because you renew your inner man day by day, you can overcome any level of temptation, any level of test sa buhay mo. You can be still an overcomer of those things. Then as you overcome those greater temptation than before naranasan mo, then God will bring you upper and higher by the grace of God. Yung ipapagkatiwala ba ng Diyos, palakihin niya. Praise the Lord. And this is for everyone. This is for all. Kung saan ka man nilagay ni Jesus sa katawan ni Kristo, ayusin natin ang renewal ng ating inner man. Huwag nating hayaan yan manghina. So anong lesson nakuha natin kay Samson? Mabuti na lang nung ginawa na siyang slave. Doon na siya sa malaking palasyo. Nag-perform siya doon ng entertainment. Nagsisi siya. Sabi niya, Lord, forgive me. Renew my strength. Bahala na. Mamatay man ako. Basta mapatay ko yung mga kaaway ko. Ganun sa buhay natin. Kung nagkasala ka man, you have the chance to renew. Bago ka man mamatay, at least renewed na yung strength mo. Bago ka namatay, napatay mo muna yung kaaway mo na si Satanas. Praise the Lord. Ang mahirap ko ang pumatay sa iyo, yung si Satanas. Doon ka pupulutin sa impyerno because Satan has the power of death. O ano nangyari kay Samson? Mabuti na lang na-renew yung strength niya. Basahin natin. Judges 16:28. Praise the Lord. And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may at once avenge of the Philistines for my 2 eyes. Yan. Mabuti nakarenew siya ng strength niya. Napatay niya pa yung mga tao na kaaway niya. Ngayon, hindi tao papatayin natin, ang dyablo. Bago tayo mamatay, at least ma-renew yung strength natin. Bago ka kukunin ng Diyos, natalo mo na yung kaaway na totoong kaaway, ang dyablo. Alam mo kung meron man tayong ituring totoong kaaway, hindi yung kapwa natin. We do not fight against flesh and blood. Ang totoong kaaway natin si Satanas. He will kill you. He will steal. He will destroy anything that is due to you from Heavenly Father in heaven. He will kill you. He knows how to kill us. Tulak niya lang tayo sa kasalanan. The wages of sin is death. And the strength of sin is the law. Alam ni Satanas lahat yan. Kaya kailangan renewed lagi yung strength inner man natin. Praise the Lord. At least habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Diyos, we are stronger and stronger. Pag na-feel nyo yung buhay nyo weaker and weaker, huwag nyo hayaan yan. Work of the devil yan. Magsikap ka. Appear in the presence of God. Magpa-recharge ka sa Diyos, sa Word of God, sa inner man mo. Alam mo ito mga pagsubok, tukso sa buhay natin. Huwag ka lang ma-move. Huwag lang mag-expire yung inner man mo, laging strong. Maghatid yan sa iyo to a better you. Maghatid yan sa iyo to a stronger you. Maghatid yan sa iyo more glorious sa buhay mo. Kaya anong sabi ni Paul? I rather glad, no? Mas masaya ako when necessity, when persecution, when all reproaches
darating sa buhay ko. Because when I am weak, I am strong. It will make better you. Maggagawa yan yung mga tukso, mga pagsubok. Gagawin kang mas mabuti, mas stronger. Basta wag lang ipa-expire yung inner man mo para may laban ka. Praise the Lord. Para may kakayahan ka. Basahin natin yan. 2 Corinthians 12:9 and 10. Praise the Lord. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Yan. Praise the Lord. Itong mga infirmities, itong mga reproaches, itong mga necessities. Bisayaon na lang nato ni para mas klaro. Okay. Sa giingon din Og siya nagaingon kanako ang akong grasya igo kanimo kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kaluya. Busa sa dakong kalipay palabihon ko ang paghimaya sa akong mga kaluyahon. Magpabilin kanako ang gahom ni Kristo. Tungod ni ana gikalipay ko ang mga kaluyahon, ang pagpanamas-tamas, ang kawaladon, ang paglutos, ang kagulanan tungod kang Kristo. Kay kung maluya ako, nan mahimong gamhanan ako. Praise the Lord. So paintulot ng Diyos yung mga bagay na yon. Wag lang mag-expire yung inner man mo. Renew it day by day. Malampasan mo lahat yan, then God will make you better you. You will be more stronger and is stronger. Ano ang susi? Do not leave your inner man expired. Laging renewed day by day. Praise the Lord. Kaya wag magpabaya sa pagpunta dito sa simbahan. Mamaya, right after my preaching and closing prayer natin, mag-pictorial kagad tayo para walang bawas. Andito pa lahat. Then, bago tayo mag-take sa ating piniprepare dyan na something na ating ilagay sa ating tiyan. Dapat every Sunday, ganito ang number and more than, kasi marami pang hindi naka-attend ngayon. Dapat ma-revive. Kaya may tinawagan ako dito na misis, gusto kong kausapin yung husband mo. Because my plan is to revive those who are inactive. Dapat hindi yan manatili. Pagtapos kong bisitahin, if they refuse, wala na akong magawa. Praise the Lord. But to pray and pray and pray until what will happen. Kung ano ang mangyayari. Kaya tayong lahat, huwag tayong magpabaya sa spirituality natin. Invest. Mag-invest tayo sa makabuluhang investment. Mag-invest ka ng pamasahe, magpunta sa simbahan. Praise the Lord. Mag-invest ka ng time para sa spirituality mo. Mag-invest ka ng quality time sa pagpakinig ng banal na salita ng Diyos. Huwag kang maghinayang sa lahat. After all, you have done what is the most important of your life. You will never regret. Hindi ka magsisisi pagdating ng panahon. Yan man yung sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin nyo, i-prioritize nyo ang kaharian ng Diyos. Huwag kang mamuhay sa sanglibutang ito without ensuring, without securing, without doing priority for your salvation, for the kingdom of God, together His righteousness. Maraming trabaho sa sanglibutang ito at negosyo na pwedeng magdumi sa ating
Christian life. Example, may tumawag sa akin kanina from Malaysia. Pastor Chit, pwede ba akong magpahiram ng pera na merong tubo? Yung 100 maging 120. Kasi namatay na yung nagpapatubo dito sa company namin. Ako ang gusto nilang ipapalit para magpautang na may tubo. Sabi ko, huwag mong gawin yan. Nasa Bible yan. That is usury. Magnegosyo ka na lang ng iba. Kasi yung tao naghiram sa'yo, dahil naghirap, patubuan mo pa, lalo siyang maghihirap. Huwag yan. Nagpadala ako ng maraming verses kanina. Sabi niya, salamat pastor. Kasi hindi ako magmumove kung hindi ako magpaalam muna sa iyo for your advice. Yan ang mabuti. Kailangan dito tayo magbase sa banal na salita ng Diyos. Praise the Lord. Maraming negosyo dito. Oy, magnegosyo ka ng beer. Magnegosyo ka ng alak. Yan ang malakas sa December. Maraming babenta yan. Binawal nga ang paglalasing, nagbebenta ka. Nagpo-push ka sa tao na maglasing. Para kang nagtutulak ng mga tao mga impyerno. Alam mo naman, bawal yan. Refuse those things na makapag-defile sa iyo. Unahin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Ano mang naranasin mo sa sanglibutang ito na persecution, necessities dahil for Christ's sake, ikagalak mo. The Lord will make better you. Praise the Lord. The Lord will make you stronger and stronger. The Lord will make you more able. Maging able ka pa. Because siya ang may-ari sa lahat. Saan niya ibibigay ang kanyang kayamanan, ibibigay niya ito kung saan niya ito gusto. So ayon sa sinabi ko sa inyo, kung merong mang mag-expire sa atin, yung kasalanan. Praise the Lord! Huwag mo nang i-renew yan. Kung meron mang hindi dapat mag-expire sa buhay natin, yung inner man natin, yung spirit ng Diyos, yan ang nating i-renew. Last verse, basahin natin. Romans 8 verse 10. Praise the Lord. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Yan. Patay na ang katawan dahil sa kasalanan. Huwag mo nang i-renew ang kasalanan sa katawan mo. Patay na ang katawan dahil sa kasalanan. Expired na yan. First time kong nakarinig ng word expired sa hospital. Naalala niyo yung si Pastor Ruben Tan na panahon na nakunin siya ni Lord Jesus. Pumasok ako doon sa emergency ng, yan, dyan sa mental, yung Holy Spirit Hospital. Sabi ko, ma'am, doon ako sa counter information, saan po si Mr. Ruben Tan? Ay, sir, expired na siya. Ang term na ginamit niya, expired. Hindi disease or hindi pass away, hindi died. Expired. Pagtingin ko doon sa unahan, nandoon na siya sa morgue. Binabantayan na ni Sister Neneng Tan. Kaya, kailangan kung may mag-expired man sa buhay natin, umamatay sa ating katawan ang kasalanan. Do not reactivate it. Do not renew it. Kung meron mang mabuhay sa katawan natin, it must be the righteousness of God, the inner man. Praise the Lord! So, wag nating kalimutan ang pinaka-highlight sa mensahe ngayon, renew day by day. Wag nating hayaan mag-expire yung ating inner man. So, magluhod tayo sa pag-pray, salubungin natin ang bagong taon sa pagluhod sa Diyos para tulungan tayo ng Diyos matapos natin ang 2024 sa bagong taon na ito victoriously. Kung hanggang kailan tayo hayaan ng Diyos mabuhay dito, what is important, huwag tayong mag-expire sa ating faith, sa ating spirituality. Kasi God will make us stronger and
stronger. God will make our light shine more and more. Mangyayari yan, 100%. That is guaranteed by the living God. Pag ang Diyos magsalita, it will surely come to pass. Magsunod lang tayong lahat. Magpakatibay tayong lahat sa Panginoon. Praise the Lord! So magaluhod ang tanan sa pag-ampo.